Magandang araw mga kaibigan, ito na naman po si Ma'am si Quirky at hayaan yung ikwento ko sa inyo ang mga pinagagawa namin sa Italia. Bago ang lahat, kung bago ka lang po sa channel na ito, ako po si Lily, ang inyong Ma'am dito sa Germany. At kung ikaw naman ay dati nang nanonood, salamat sa iyong pagbabalik. So, good morning! Nandito kami ngayon sa paliparan ng Vitze na ito ay located sa North Rhine-Westphalia. Kasama kong lilipad ang aking mga kaibigan na hindi na rin ganong kabataan. Madaling araw pa lang dito, mga alas 3:30 or alas 4 ng madaling araw at hindi namin kailangan pumila sa mahabang pila dahil sa kagandahang palad nagtatrabaho rito ang anak ko kaya nasa priority lane kami. At ayan na nga, pagkatapos namin bumaba sa transit bus, nandito na kami sa eroplano at dito na kami aabutin ng pagsikat ng araw. So, hindi na rin kami nakatulog kasi nga alam nyo naman pag mga Pilipina, ang daming kwentuhan, walang katapusan. So, ayan na nga, sumisikat na ang araw, pati yung mga eyebags namin sumikat na rin. O, diba? Pero, sino ba namang matutulog pag ganito ang makikita mo? Ayan o, ang gaganda ng mga ulap at malapit na kaming bumaba sa Himpapawid. Ay, anong tawag dyan? Sa lupa. Ano ba tawag doon? Ewan. Basta, malapit na kaming bumaba. Mga bundok pala ngayon. At ayan na nga, pababa na ang eroplano. Lumalanding na kami. O diba? Meeting, wagi, si Ma'am Shi. Bigyan niyo naman ako ng thumbs up. If you are still watching to this part, please subscribe my small channel. Pagkalabas namin ng airport, mahaba-haba pa rin dahil sasakay pa kami ng bus na mga 1 hour papunta sa Milan. At nandito na kami sa loob ng bus. Siyempre, picture-picture. Ano pa ba? Ay nga pala, may kwento ko sa inyo. Siguro bingin-bingin na sa amin yung driver ng bus kasi wala kaming tigil ng kakukwento. Ayan, siguro nagpapasalamat siya dahil malapit na kami sa Milan. O, diba? Ayan na nga. At pagkatapos namin bumaba sa bus, dumiretso na kami sa hotel. Ayan o, nag-check-in na kami. Wow! O, diba? Ang ganda nitong hotel. At hindi siya ganun kamahalan. Well, it's only 4-star. Pero, ganito lang kasi dito ang mga hotel, hindi kagaya sa Pilipinas or sa ibang bansa siguro. Hindi siya spectacular. Pero in compare sa other, napakaganda dito. At yung bang nandyan na lahat, yung mga talagang kailangan mo, walang, anong tawag doon? Burloloy. Normally, 2 o'clock pa yung check-in, pero alas 10 pa lang ngayon. Pero pinayagan kami. At dahil 5 nga kami na nagpunta rito, so 2 kwarto yung kinuha namin. At ayan nga, dito sa lift, nandito yung Wi-Fi password. The key, please. Connect na agad dyan. Ako at saka si Del ang magkasama sa isang kwarto. At yung tatlo naman sa isang room. Guys, Ito yung unang kwartong binigay sa amin. Dito ako. Oh, ayan. Pinabuksan ko na lang sa friend ko. will I open the window? Pagkapasok, And here ito yung is kwarto. my bathroom Siyempre, check. ako ang una kong chinecheck. So, Ay, everything is here. bathroom. It's marble, white marble, with their daily beauty secret. Meron ding mini bar na okay naman yung presyo niya. Kesa sa pumunta ka nga naman sa restaurant, mas mahal. At syempre, ang una naming ginawa ay mag-picture taking. Ano pa nga ba? Ayan nga pala yung pangalan ng hotel namin. Not a paid commercial ha. Dahil maaga nga kami dumating dito at late naman kami para sa breakfast. Kasi hanggang alas 10 lang ang breakfast nila ino-offer dito. So dumiretso na kami sa restaurant at ayan, dito ang first namin na kakainan. Ako meron akong magnet, gano'n. At ayan na nga, hindi naman halatang gutom kami, no? Siyempre pizza. Oh, di ba yung mga mata? Oh, gutom na talaga. Kain na tayo. Alam nyo, lasa niya? Tama, lasagna nga yan. Yun ang lasa niya. Lasagna. Tawa naman.
Okay lang yung presyo kasi masarap naman yung luto nila. Or baka dahil gutom lang kami. So, dumiretso na rin kami dito sa Central Station. Nawar na kami na marami ritong pickpocketers, kaya ingat-ingat din. At marami naman nga kami, kaya no problem. So, ayun, pumunta kami sa Domo de Milano. At ayan na nga ang lola nyo, sobra ka-excited kasi nung last time na nanggaling ako rito, hindi ganito karami yung kalapate. Kaya naisipan kong mag-fashion show sa mga kalapate. At kung gusto mong mag-bird feeding dito, may bayad at hindi mura, mahal. Kaya maganda ka na ng barya. Mas maganda yung solo mo? Oo. Vittorio Emanuel. Alam nyo ba na dito sa Milan ang fashion metropole at magtataka kung bakit laging ganito karami ang tao rito? Tanong ko sa sarili ko, saan ba sila lahat kumukuha ng pera? At syempre, kapag nandito ka na sa loob ng Vittorio Emanuel, hindi maiiwasan ng mag-picture. Meron kasi ditong round na pwede ka daw mag-wish. Kaya panay ang forma at picture taking namin dito. Ayan, o diba? Ang mga lola. At kung nagsawa ka na, pwede ka namang lumabas. May fountain din dyan, dyan, na pwede kang uminom libre lang. So, kami, naisipan namin na maglakad. At nakita nga namin tong alley na to. Ang ganda. Pero, hindi kami nag-google. Nag-ano lang kami. Nagtingin-tingin. Ganyan, magpa-beautiful eyes pa. Pa-post-post pa sa mga mannequin. Ang mga bata, ayan. At nakita ko to. Hindi siya kilala at lalo naman ako. Kaya nakipagkilala ako. Ang ganda niya kasi. Alam niyo ba kaya nagbe-beautiful eyes ako? Kasi naghahanap ako ng medyo mura dito. Naghahanap kami ng boutique na hindi ganun kamahal. At nakita nga namin to. Ayan, diba? Ang saya. Namilis kami rito ng konti lang naman. Kasi konti lang yung allowed namin na Gucci everywhere. Hi. All the high-end. Ang ganda ng weather ngayon, kaya naglakad kami dito sa high-end street na to. Talaga namang namamangha kami sa mga nakikita namin. Ang mamahal! Hanggang tingin na lang muna kami. Kasi nandito kasi kami para mag-holiday, hindi para mag-shopping. Siyempre, kung may makikitang mura, bibili na rin. Diba? Ganun naman yan. So nagutom na nga kami. Kailangan muna namin magpalamig. At nandito nga kami. Mangha din ako sa presyo ng ice cream. Ang lit ng scoop nila. Alam mo, scoop nila, 4 euro. So, 8 euro lahat yan. At saka, turista lang naman kami rito. So, we need to try. After magpalamig sa restaurant na yan ng mga ice cream, pumunta na kami dito sa my church ng Milan or yung Domo de Milano kasi nakabook na kami para umakyat sa taas ng simbahan. Kung binabalak niyong umakyat din sa taas ng simbahan, make sure na nakabook na po kayo para maiwasan na ang mahabang pila. At kung hindi nyo kayang maglakad pataas, sinasuggest ko po na kunin nyo na lang po yung may lift. Kasi ang taas, mapapagod talaga kayo umakyat. Yung pababa, okay lang eh. Pero pasok muna tayo dito sa simbahan. Magdasal muna tayo at tingnan na rin natin kung gaano kaganda talaga to. Isipin nyo, yung buong simbahan, hanggang sa taas daw na aakyatan namin. Marmol. Grabe, no? Nung natapos na kaming manalangin at nalibot na namin ang simbahan, lumabas na kami. Kasi nasa other side po, dyan, ang lift papunta sa taas ng simbahan ng Domo de Milano. Ayan na nga, ni-present na namin at may konting pababa, tas paakyat ka na ulit after ng lift.
Grabe talaga. Maa-amaze ka kapag nandito ka na sa taas. I can't imagine how much effort ng mga architect at ng mga nagtrabaho para lang ma-achieve yung ganito kagandang simbahan. What a beauty here up. Here at the very top. Alles gut, wir leben noch. Repeat, please. We are in the top of the dome. Jollibee na lang tayo hapunan. Saan tayo mag-dinner na naka... Habang nagbibideo ako, nagpaplano naman yung iba kung ano ang gagawin namin after this. Sobrang na-enjoy namin ang kagandahan ng view dito sa taas at marami pa ikaw na makikita na hindi mo aakalain na magagawa nila. Siyempre, nandito ka na sa Milan, kailangan pumunta tayo sa Jollibee. Para kumain sa Jollibee. Kami ang mga bida, kaya ang saya. This is how we fly here to Milan for Jollibee. But she look like a model from somewhere in America or Guatemala, something like in Caribbean. So ayun na nga mga guys, nandito na tayo sa loob at o-order na tayo dito sa Jollibee. Ngiting sabik na si Mamshi. At tignan mo naman to, oh. Tignan mo tong pinakabatang kasama natin. Hindi naman halatang na-miss niya talaga ang Jollibee. Oh, ayan oh. Isa pa. Ang saya talaga kapag yung nakagisnan mong lasa ng mga pagkain ay makakain mo ulit. At saka ang dami ditong Pilipino. Kaya enjoy na enjoy kami. At dito na nga po magtatapos ang aming mga pinagagawa dito sa Milan. Antok na kasi ako. Pero pag uwi namin sa harap ng hotel, ay meron pa palang nakabukas dito na isa pang restaurant. So, nag-cocktails muna kami saglit bago kami tuluyang matulog. O, diba? Change costume na naman si Mamshi. Ako yan, haggard na. Okay lang.